10, 9, 8 segundo. Ang malamig na pagbilang ng doktor ay umalingaw-ngaw sa loob ng sterile room ng pinakamarangyang Alexa Clinic sa Zurich, Switzerland. Nakahiga sa puting kama si Max von Stein, 31 taong gulang, ang kaisa-isang anak ng chairman ng pinakamalaking pharmaceutical company sa Switzerland. Ang kanyang mga braso ay mayroon ng mga karayom ng IV drip, 7 segundo, 6 na segundo. At sa sandaling iyon, "Wag! Itigil niyo!" Ayaw niyang mamatay. Isang babaeng Asyano na nakasuot ng asul na uniporme ng tagapaglinis ang pumasok. Siya si Gia, 29 na taong gulang. Nakayapak, nagmamadali siyang tumakbo mula sa pasilyo kung saan siya naglilinis. Iniwan pa ang kanyang sapatos. "Anong ginagawa mo, baliw na babae?" Isang matalas na sigaw sa wikang Aleman ang umalingaw mula kay Brita, ang supervisor. Ang 52 taong gulang na Aleman ay biglang pinilipit ang braso ni Gia. Napakasakit, na para bang mababali ang buto. 5 segundo, 4 na segundo. Si Dr. Miller ay nagpatuloy sa pagbibilang. Ang 45 taong gulang na Swiss na doktor ay nagbigay ng isang mapanlibak na tingin mula sa likod ng kanyang salamin. Isang hamak na tagapaglinis. "Anong karapatan mong manggulo rito? Bumalik ka sa bansa mo!" Nagpumiglas si Gia upang makawala sa mahigpit na pagkakahawak. Ang kanyang mga tuhod ay sumayad at nagasgas sa malamig na sahig. Nagdugo ito, ngunit wala siyang oras na maramdaman ang sakit. "3 segundo, 2 segundo. Pakiusap, bigyan niyo ako ng 10 segundo. Kahit 5 segundo lang." Umiiyak na sigaw ni Gia. Parang mapupunit ang lalamunan niya. Ngunit walang nakinig. Ang mga nurse ay nakahanda ng pindutin ang buton para sa gamot. 1 segundo. Sa sandaling iyon, nakawala si Gia sa pagkakahawak ni Brita at tumalon patungo sa kama ni Max. Niyakap niya ang pulso ni Max gamit ang buong lakas. Ang pulso niya. Ang pulso niya ay nagsusumamo na mabuhay. Ang hintuturo at gitnang daliri ni Gia ay eksaktong nakatapat sa radial artery ni Max. Ito ang paraan ng pagkuha ng pulso na itinuro sa kanya ng kanyang lola, isang tradisyonal na manggagamot. 2 taon matapos niyang iwan ang lahat sa Pilipinas, ito ang unang pagkakataon na muli siyang kumuha ng pulso ng isang pasyente. 0. Nang akmang pipindutin ni Dr. Miller ang buton, isang hibla ng luha ang dumaloy mula sa mga mata ni Max sa kama. Ang pasyenteng sinasabing walang malay ay umiiyak. Lahat ay natigilan. Ang sterile room ay biglang tumahimik. Tanging ang ugong ng fluorescent na ilaw ang maririnig. Ang amoy ng disinfectant ay tumagos sa kanilang mga ilong. "Hair patient?" Umiiyak ang pasyente. Sabi ng isang batang nurse sa nanginginig na boses. Ang Swiss na nurse, na mga 22 taong gulang, ay litong-lito sa hindi inaasahang pangyayari. Ang ama ni Max, si Friedrich von Stein, ay nanonood sa lahat ng ito mula sa likod ng salaming pinto. Ang 63 taong gulang na pharmaceutical tycoon ay nanghina ang mga tuhod nang makita ang luha ng kanyang anak. "Max? Anak ko?" Hawak pa rin ni Gia ang pulso ni Max. Ang tibok na nararamdaman niya sa dulo ng kanyang mga daliri ay nagsasalita, mabilis at malakas. "Gusto kong mabuhay. Pakiusap, iligtas niyo ako." Depresyon ang sakit niya. "Hindi ito isang terminal illness, ito ay sakit ng isipan." Sigaw ni Gia. 2 taon na ang nakalilipas, nawala sa kanya ang lahat dahil sa isang pasyenteng hindi niya nailigtas sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ipinangako niya sa sarili na hindi na niya hahayaang maulit iyon. Sinubukan muli ni Brita na hilahin si Gia. "Tumahimik ka! Anong alam ng isang hamak na Asyanong tulad mo?" Ngunit bahagyang gumalaw ang kamay ni Max. Isang maliit na kilos na para bang sinusubukang abutin ang kamay ni Gia. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nagyelo. Ang mga daliri ni Max ay bahagyang gumalaw patungo sa kamay ni Gia.
Habang pinapanood ang maliit na panginginig na iyon, naalala ni Gia ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Ganito rin ang nangyari. Nang bumagsak si Isabel Alcantara sa klinika sa Bonifacio Global City, itinuring din siyang baliw ng lahat. Noon, si Jaya lang din ang nakakaalam ng katotohanan. 2 taon na ang nakalipas, sa Maynila, si Gia ay isang magaling na acupuncturist na nagtapos bilang summa cum laude sa University of the Philippines College of Medicine. Sa edad na 27, siya na ang namamahala sa mga VIP client, ordinaryong Martes ng hapon noon. Dr. Reyes, may espesyal tayong bisita ngayon. Isang pagkakamali mo lang, tapos ka na. Ang malamig na babala ng direktor ng klinika. Pumasok si Isabel Alcantara, anak ng may-ari ng Alcantara Group, isa sa 3 pinakamalaking kumpanya ng real estate sa Pilipinas. Ang 35 taong gulang na tagapagmana ay kumakalansing ang gintong pulseras. Chronic migraine. Bilisan mo. May party pa akong pupuntahan sa loob ng 3 oras. Kinuha ni Gia ang pulso ni Isabel. Ito ay matinding migraine dahil sa stress. Sinimulan niyang ilagay ang mga karayom. Baihui, Taiyang, Feng Qi, sa tamang lalim. 15 minuto ang lumipas. Biglang namutla ang mukha ni Isabel, nanigas ang buong katawan at bumula ang bibig. Diyos ko! Ano ito? Sumigaw ang nurse. Nanginginig ang kamay ni Gia. Agad niyang inalis ang mga karayom at sinimulan ang emergency procedures. Airway clearance, oxygen supply. Ngunit nawalan ng malay si Isabel. Dumating ang ambulansya at dinala siya sa emergency room ng isang malaking ospital. 1 oras ang lumipas, dumating ang asawa ni Isabel. Pinagtangkaan mong patayin ang asawa ko. Ginawa mo to para sa pera, di ba? Si Attorney Miguel Cruz, isang 38 taong gulang na elite lawyer, ay sinabunutan si Gia. Hindi po. Tama ang ginawa kong pamamaraan. Ito ay allergy sa gamot. Tumahimik ka. Anong alam mo? Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi niya. Pumutok ang labi niya at nagdugo. Nasa loob sila ng consultation room kung saan walang CCTV. Kinaumagahan, sa balita, medical malpractice, sa isang kilalang klinika, sa BGC, tagapagmana ng malaking kumpanya, nasa bingit ng kamatayan. Ang balita ay minanipula. Ang totoong dahilan ay overdose sa sleeping pills na lihim na iniinom ni Isabel. Ngunit ang medical certificate mula sa ospital ay binago. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng Alcantara Group. Dr. Gia Reyes, inakusahan ng paggamot ng walang lisensya. Pinaghihinalaang sinadya ang insidente para pagnakawan ng pasyente. Naglabasan ng mga peking testimonya mula sa mga dati umanong pasyente. Itinakwil si Gia ng direktor ng klinika. Paumanhin, Gia, pero kailangan ding mabuhay ng klinika namin. Isakripisyo mo na ang sarili mo. Ang kanyang lisensya ay sinuspinde at kinasuhan siya ng sibil. Ang deposito niya sa apartment ay nawala. Hindi niya magawang harapin ang kanyang mga magulang. Ang anak na ipinagmamalaki nila habang nagsasaka sa probinsya ay biglang naging isang suspect sa attempted murder. Gia, anak, patawarin mo si tatay dahil mahirap lang tayo. Ang umiiyak na boses ng kanyang ama sa telepono. Iyon na ang huli sa departure area ng airport. Hindi na ako babalik sa Pilipinas. Sa kanyang ika-28 kaarawan, sumakay si Gia sa eroplano patungong Switzerland. Tourist visa para sa 3 buwan. Pagkatapos, naging undocumented immigrant, Nobyembre nang dumating siya sa Zurich Airport. -5 degrees Celsius. Isang manipis na coat lang ang suot niya, walang makapal na jacket. Pakiramdam niya ay nagyayelo ang mga daliri niya sa paa. Ang tanging dala niya ay katumbas ng 50,000 piso. Ang una niyang trabaho ay tagahugas ng plato sa isang Chinese restaurant. Pareho lang naman ang Pilipino at Chino
sabi ng may-ari. Ang sahod niya ay 10 Swiss francs kada oras, kalahati ng minimum wage. Nagtrabaho siya ng 12 oras araw-araw. Ang kanyang mga kamay ay nasira sa sabon at ang likod niya ay parang mababali. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakita niya ang anunsyo na nangangailangan ng tagapaglinis sa Alexa Clinic. Walang gustong mag-apply dahil lugar ito ng mga nagpapakamatay. Dahil Asyano ka. Sige, bibigyan kita ng 12 francs kada oras. Ang unang sinabi sa kanya ni Brita, ang supervisor, ganoon ang naging buhay niya sa loob ng 1 taon. Araw-araw, nililinis niya ang mga silid ng mga taong piniling mamatay. Mga mantsa ng dugo, bakas ng luha, lahat ay binubura niya. Ngunit alam ni Gia na ang ilan sa kanila ay hindi talaga gustong mamatay dahil ang pulso ay hindi nagsisinungaling. 6:00 ng umaga. Sa labas ng Zurich, naroon ang Dignitas Clinic, isang lugar na dinarayo ng mga taong mula sa buong Europa na piniling tapusin ang kanilang buhay. Hoy! Babaeng Pilipino! Late ka na naman! Ang matalas na boses ni Brita ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Yumuko si Gia. Sa totoo lang, dumating siya 30 minuto nang mas maaga, ngunit hindi siya maaaring mga tuwiran. May VIP patient na darating ngayon. Room 304. Linisin mong mabuti. Kapag may nakita akong isang hibla ng buhok, tapos ka na. Tinulak ni Brita ng malakas ang balikat ni Gia. Ang mga gamit panlinis ay kumalat sa sahig. Ang disinfectant ay bumasa sa sahig. Walang silbing babae. Ganyan ba kayo magtrabaho sa bansa nyo? Lumuhod si Gia upang punasan ang natapong kemikal. Ang amoy nito ay sumakit sa kanyang ilong. Namula at namaga ang kanyang mga kamay. Matagal na siyang hindi binibigyan ng guwantes. 10:00 ng umaga. Bumukas ang pinto ng room 304. Pumasok si Max von Stein na naka-wheelchair. 31 taong gulang, kulay kapeng buhok, asul na mga mata. Dati siyang itinuturing na Golden Bachelor ng Switzerland. Ito ba ang aking silid? Ang boses niya ay walang buhay. Buhay siya, ngunit parang patay na. Sumunod na pumasok ang kanyang ama, si Friedrich von Stein. Ang 60 taong gulang na pharmaceutical tycoon ay hindi man lang tumingin sa kanyang anak. 1 linggo lang. Matatapos na to. Ako nang bahala sa kumpanya. Opo, ama. Ang sagot ni Max ay parang hanging dumaan lang. Si Gia ay nagmamasid mula sa sulok habang nagmamop. May kakaiba. Ang kutis ni Max ay hindi mukhang may malubhang karamdaman. Makinis pa ito. Ang kanyang mga kalamnan ay matipuno pa rin. Higit sa lahat, ang kanyang mga mata, hindi ito ang mga mata ng isang taong tinanggap na, Miss, tubig! Pakiusap, tawag ni Max kay Gia. Nang iabot ni Gia ang bote ng tubig, nagdikit ang kanilang mga kamay. Mainit. Para sa isang pasyenteng malapit ng mamatay, ang temperatura niya ay napaka-normal. Pilipino ka? Tanong ni Max. Tumango lang si Gia. Gusto ko rin ng Pilipinas. Adobo, sinigang. Pilit siyang ngumiti. Ngunit nanginginig ang gilid ng kanyang labi. Malamig na sumingit si Friedrich. Huwag kang makipag-usap sa kung sino-sino. Anong pinag-uusapan niyo ng tagapaglinis? Opo, paumanhin po. Muling tumingin si Max sa labas ng bintana. Isang bintanang tanaw ang Swiss Alps. Ngunit ang kanyang tingin ay walang pokus. 2:00 ng hapon, oras ng tanghalian. Sir Max, narito na po ang pagkain niyo. Inilapag ng nurse ang tray. Steak at alak. Sa huling linggo, maaari nilang kainin ang lahat ng gusto nila. Ngunit hindi kumain si Max ni isang kagat. Nang pumasok si Gia para kunin ang walang lamang tray, bumulong si Max. Po? Wala. Kalimutan mo na. Tumingin sa ibang direksyon si Max. Ngunit nakita ni Gia ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mata. 6:00 ng gabi.
Lihim na tiningnan ni Gia ang medical chart ni Max. Nakasulat sa Aleman. Ngunit naiintindihan niya ang mga terminong medikal, progressive, neuromuscular, atrophy, suspected, confirmation test pending, patient refused further examination, suspected, hindi pa kumpirmado. Bumilis ang tibok ng puso niya. Anong ginagawa mo? Sumigaw si Brita mula sa likuran niya. Nahulog ang chart sa sahig. Ninakaw mo ang record ng pasyente. Krimen yan. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Hindi po. Ako po ay, tumahimik ka. Simula bukas, huwag ka nang papasok. Tanggal ka na. Noon, narinig ang boses ni Max. Ayos lang. Ako ang nag-utos sa kanya na ipakita sa akin ang chart. Isang kasinungalingan. Ngunit tiningnan ni Max si Gia. Isang tingin na may pagsusumamo. Nagngalit ang mga ngipin ni Brita. Isa pang pagkakamali. Tapos ka na talaga. Naiintindihan mo? 9:00 ng gabi. Umiyak si Gia sa banyo. Ang kanyang lisensya bilang doktor sa Pilipinas ay basura lang dito. Ngunit ang pulso ay hindi nagsisinungaling. Hindi mamamatay sa sakit si Max. Kinabukasan, 5:00 ng madaling araw. Hindi nakatulog si Gia. Ang chart ni Max ay hindi maalis sa isip niya. Ang salitang suspected ay tumutusok sa kanyang dibdib. Sa staff lounge ng klinika, nagkakape si Yanis. Ang 35 taong gulang na tagapaglinis mula sa Albania ay ang nag-iisang kaibigan ni Gia. Gia, bakit ganyan ang itsura mo? Pinagalitan ka na naman ni Brita? Yanis? May nakita ka na bang namatay dito? Dahil sa maling diagnosis, muntik nang maibuga ni Yanis ang kanyang kape. Nababaliw ka na ba? Kung sasabihin natin yan, lahat tayo matatanggal. Ngunit ibinaba niya ang kanyang boses at bumulong. Noong 1 taon, may isang lola mula sa Germany. Dinala dito dahil sa cancer. Pero noong inotopsy, benign tumor lang pala. Nagdemanda ang pamilya, pero natalo dahil kulang sa ebidensya. Nanginginig ang kamay ni Gia, 9:00 ng umaga. Nang pumasok siya para linisin ang silid ni Max, isang di inaasahang tanawin ang kanyang nakita. Nakatayo si Max sa tabi ng bintana. Hindi naka-wheelchair, kundi gamit ang 2 paa. Mukha siyang babagsak anumang oras. Ngunit nakatayo siya. Okay lang po kayo? Tumakbo si Gia para saluhin si Max. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pulso nito. Malakas at regular na tibok. Hindi ito pulso ng isang taong mamamatay na. Minsan, gusto kong tumayo. Dahil ito na ang huli, sabi ni Max. Walang laman ang kanyang boses, ngunit ang katawan niya ay sumisigaw na gusto niyang mabuhay. Kailan po kayo nagsimulang magkasakit? Maingat na tanong ni Gia. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsimulang manginig ang kamay ko. Araw iyon ng isang mahalagang kontrata para sa kumpanya ni Ama. Hindi ako makapirma sa dokumento. Mapait na ngumiti si Max. Alam mo ba kung anong sinabi niya noon? Walang silbing tao. Anak ba talaga kita? Kinabukasan, pumunta ako sa ospital at sinabi nilang may suspetsa ng terminal illness. Paano po ang confirmation test? Hindi ko na ginawa. Para kay Ama, isa na akong walang silbing anak. Mas mabuti pang mamatay na lang. Isang nakakagulat na pag-amin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Miller. Sa likod niya ay si Friedrich. Bukas ang final consultation. Sa makalawa ang procedure, handa na ba ang mga dokumento? Inabot ni Friedrich ang isang folder. Handa na ang lahat. Pati ang pamamahagi ng ari-arian ay ayos na. Ang mag-ama ay hindi man lang nagtinginan. Para silang mga estranghero. Sinuri ni Dr. Miller si Max. Formalidad lang. Ang stethoscope ay basta na lang idinikit. Ang blood pressure ay basta na lang kinuha. Walang problema. Itutuloy natin ayon sa plano. Biglang nagsalita si Gia. Sandali lang po. Nasaan ang resulta ng huling pagsusuri? Lahat ng mata
ay napunta kay Gia. Ano? Isang hamak na tagapaglinis, nagtatanong sa doktor. Ano po ang eksaktong sakit niya? Sigurado po bang terminal illness yan? Nanginginig ang boses ni Gia, ngunit hindi siya tumigil. Ngumisi si Dr. Miller. Anong alam ng isang undocumented immigrant galing Asia? Bumalik ka sa bansa mo at mang-acupuncture ka na lang doon. Isa po akong doktor sa Pilipinas. Normal ang pulso niya. Hindi po ito sakit na ikamamatay. Isang malakas na sampal mula kay Brita ang tumama sa pisngi ni Gia. Tumahimik ka! Simula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka na. Natumba si Gia. Nagdugo ang kanyang labi. Ngunit noon, bumulong si Max. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung ito ba talaga ang sakit na dapat kong ikamatay. Tinitigan ni Friedrich ang kanyang anak. Heto na naman ang kahinaan mo. Kapag nagdesisyon ka, panindigan mo. Huwag kang duwag. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Max. Opo, Ama. Paumanhin po. Mula sa sahig, tiningnan ni Gia si Max. Ang tibok ng pulso niya ay nananatili pa rin sa dulo ng kanyang mga daliri. Dugdug. Gusto kong mabuhay. Pakiusap. Iligtas niyo ako. Habang pinapalaya sa klinika, nagdesisyon si Gia. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mangyari ulit. Hindi na siya magsisisi tulad ng nangyari sa Pilipinas. Sa labas ng parking lot ng klinika, by 7 degrees Celsius, hinampas ng malamig na hangin ang kanyang pisngi. Pinalaya si Gia na suot pa rin ang asul na uniforme. Ang kanyang pitaka at cellphone ay naiwan sa locker ng mga empleyado. Heto ang mga gamit mo. Huwag ka nang magpapakita rito. Inihagis ni Brita ang isang itim na plastic bag. Tumama ito sa mukha ni Gia. Sumabog ang bag at kumalat sa sahig ang kanyang mga damit panloob at sanitary napkin. Nagtawanan ng mga empleyado sa parking lot. Tingnan nyo, gawang China na mumurahin. Ganyan talaga ang mga babaeng Asyano. Mga pulubi. Lumuhod siya upang pulutin ang kanyang mga gamit. Malamig ang aspalto. Nanigas ang kanyang mga daliri sa lamig. Noon, isang itim na Mercedes-Benz ang dumaan. Sa likod na upuan, nakasakay sina Friedrich at Max. Isang segundo, pagkatapos ay lumingon ito sa ibang direksyon. 7:00 ng gabi. Ang inuupahan niyang kwarto. Isang 15 square meter na basement. Matindi ang amoy ng amag. Dumating si Yanis. Gia, nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa yon? Hindi sakit na ikamamatay ang sakit ni Max. Kinuha ko ang pulso niya. Anong pakialam natin doon? Isa ka lang tagapaglinis dito. Ang mga salita ni Yanis ay tumusok sa kanyang puso na parang punyal. Kahit doktor ka pa sa Pilipinas, wala kang kwenta dito. Harapin mo ang realidad. Nag-iwan si Yanis ng isang sobre. 200 francs, katumbas ng 12,500 piso. Pambayad mo man lang sa renta ngayong buwan. At sumuko ka na. Nang mag-isa, tiningnan ni Gia ang kisame. Isang kisameng may tumutulong tubig, tumunog ang kanyang cellphone, isang numero mula sa Pilipinas. Gia, anak! Si nanay to, ang boses ng kanyang ina na isang taon niyang hindi narinig. Bumuhos ang kanyang luha. Nay, okay lang po ako. Huwag kang magsinungaling. Narinig ko na, ang lahat, naglilinis ka raw dyan sa Switzerland. Bakit? Anak, bakit ganyang trabaho? Ang paghagulgol ng kanyang ina ay parang pumipiga sa kanyang puso. Umuwi ka na. Ibinenta ni tatay ang bukid para makakuha ng pambayad sa abogado. Mag-file tayo ng reappeal. Nay, pag binenta niyo ang bukid, anong kakainin niyo? Wala nang mas importante pa sa'yo. Ibinaba niya ang telepono. Pakiramdam niya ay bibigay na siya kung magpapatuloy pa. 3:00 ng madaling araw. Hindi siya makatulog. Ang pulso ni Max ay patuloy na tumitibok sa dulo ng kanyang mga daliri. Dugdugdog. Iba ito sa pulso ni Isabel, 2 taon na ang nakalipas. Noon, kumalat na ang gamot sa katawan nito. Ngunit iba si Max. Pwede pa siyang mabuhay kung susuko ako.
Magsisisi na naman ako. Binuksan ni Gia ang kanyang laptop. Nag-search siya sa mga German medical websites. Isa-isa niyang sinuri ang mga sintomas ng progressive neuromuscular atrophy. Paghina ng kalamnan, hirap sa paghinga, hirap sa paglunok. Hindi tugma. Talagang hindi tugma. Noon, natagpuan niya ang isang research paper. Stress-Induced Neurological Symptoms and Movement Disorders, a Study on Misdiagnosis Cases. Isang papel mula sa University Hospital Zurich, 2 taon na ang nakalipas. Matinding mental stress ay maaaring magdulot ng mga neurological symptoms na madalas na napagkakamalang degenerative diseases. Parang sasabog ang puso niya. 6:00 ng umaga, nagdesisyon si Gia. Sa harap ng gate ng klinika, nakita siya ng mga empleyadong papasok. Diyos ko! Andito na naman yung baliw na babae. Ngunit naghintay si Gia, 9:00 ng umaga. Dumating ang Mercedes-Benz ni Friedrich. Tumakbo si Gia sa harap ng sasakyan. Isang malakas na preno. Huminto ang sasakyan 10 sentimetro mula sa kanya. Ano ba, baliw? Bumaba ang driver. Ngunit ibinaba ni Friedrich ang bintana. Anong ginagawa mo? Hindi po may sakit si Mr. Max. Pakiusap. Ipare-examine niyo lang siya. Tumahimik ka. Umalis ka. Bago pa ako tumawag ng pulis. Ang malamig na mata ni Friedrich, ngunit nakita ni Gia ang takot sa kaibuturan ng mga mata nito. Alam din ng ama na ang kanyang anak ay hindi talaga gustong mamatay. Kinabukasan, 4:00 ng madaling araw. Lihim na pumasok si Gia sa likod ng pinto ng klinika, gamit ang staff card na ibinigay sa kanya ni Yanis. Baka tama ako kahit baliw ang tingin nila sa akin, ang huling sinabi ni Yanis na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Madilim na pasilyo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa room 304. Parang sasabog ang puso niya. Umiiwas sa CCTV, dumaan siya sa hagdanan. Bawat hininga ay pinipigilan. Sa harap ng pinto ng room 304, nag-iisa si Max. Nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa Alps. Ang liwanag ng bukang liwayway ay tumatama sa kanyang gilid. Tok-tok. Sino yan? Lumingon si Max. Nanlaki ang mata niya nang makita si Gia. Akala ko, pinalayas ka na. Mr. Max, 5 minuto lang po, pakiusap. Ang malamig na sahig ay dumikit sa kanyang mga buto. Hindi po kayo mamamatay sa sakit. Ito ay stress-induced neurological disorder. Magagamot po ito. Mapait na ngumiti si Max. At ano ngayon? Kahit gumaling ako, isa pa rin akong bigong anak sa mata ng aking ama. Dahilan na ba yun para mamatay? Ang pulso mo ay sumisigaw na gusto mong mabuhay. Hinawakan ni Gia ang pulso ni Max. Ang mainit na temperatura, ang regular na tibok. Nararamdaman mo ba? Ito ang buhay, ang sigaw ng katawan mo na iligtas ka. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Max. Pero, tapos na ang lahat ng papeles. Bukas na, maaari mong kanselahin. Kung gugustuhin mo, anumang oras. Noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Miller kasama ang 2 security guard at si Brita. Hulihin yan! Trespassing! Pinilipit ng guard ang braso ni Gia. Parang madudurog ang buto. Arg! Sinubukan niyang i-brainwash ang pasyente. Baliw yan! Sinabunutan ni Brita si Gia. Parang mapupunit ang anit niya. Lumapit si Dr. Miller kay Max. Okay lang po kayo? Anong mga kasinungalingan ang sinabi ng babaeng ito? Hindi. Wala. Nag-alinlangan si Max. Sa sandaling iyon, pumasok si Friedrich. Anong gulo ito? Nanigas ang mukha ni Max nang makita ang ama. Wala po, ama. Tiningnan ni Friedrich si Gia. Isang tingin ng pagkasuklam. Ikaw na naman. Itawag niyo sa pulis. Sandali! Sigaw ni Gia. Kung talagang mahal ninyo ang anak ninyo, ipare-examine ninyo siya. Baka mali ang diagnosis. Tumahimik ka. Huwag mong pakialaman ang anak ko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Friedrich sa silid.
Ngunit nakita ni Gia ang paggalaw ng labi ni Max. Sinasabi nito, "Salamat." Habang isinasakay sa police car, hindi nagsisi si Gia. Kahit paano, nakapagtanim siya ng binhi. Ang binhi ng pag-asang mabuhay sa puso ni Max, sa kulungan ng istasyon ng pulis. Illegal stay, trespassing, obstruction of business. Minimum 6 na buwan sa kulungan, ang malamig na hatol ng Swiss police. Ngunit ngumiti si Gia. Sa Pilipinas, hindi niya nailigtas ang pasyente. Pero ngayon, iba na. Mabubuhay si Max. Sigurado, 11:00 ng gabi. Isang di inaasahang bisita ang dumating. Si Heidi, ang Swiss na nurse. Sa totoo lang po, ako rin. Nagtaka ako sa kaso ni Mr. Max. Inabot ni Heidi ang isang sobre. Ito po ang totoong resulta ng pagsusuri kay Mr. Max. Itinago ni Dr. Miller. Nanginginig ang kamay ni Gia. Binuksan niya ang sobre. Resulta ng pagsusuri. Normal range. Lahat ng bilang ay normal. 2:00 ng madaling araw, dumating si Yanis sa basement parking ng klinika, dala ang isang lumang van. Kasama niya ang 3 niyang kaibigang Albanian. "Mir, bantayan mo ang CCTV. Besim, buksan mo ang emergency exit. Arben, ihanda mo ang makina." Kumilos sila na parang mga propesyonal. Ito ang diskarte para mabuhay ng mga undocumented immigrant. Samantala, sa room 304, nakatali si Max sa kama. "Ama, pakiusap. Ayoko pang mamatay." Malamig siyang tiningnan ni Friedrich. "Huli na ang lahat. Tapos na ang mga papeles. May reputasyon tayong inaalagaan." "Reputasyon? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa buhay ng anak nyo?" "Tumahimik ka. Hindi ka karapat-dapat na maging tagapagmana ko. Mas mabuting tapusin na to ng malinis." Nagpumiglas si Max, ngunit hindi gumalaw ang mga leather strap. Inihanda ni Dr. Miller ang heringgilya. Isang malinaw na likido. Pentobarbital, ang gamot na nagdudulot ng kamatayan sa loob ng 3 minuto. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, isasagawa natin, ngumisi si Brita. Salamat sa panggugulo ng babaeng Pilipino na yon. Mas naging malinis ang lahat sa sandaling iyon. "Blag!" Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Yanis at ang kanyang mga kaibigang Albanian. "Sino kayo? Mga guwardiya!" Sumigaw si Brita, ngunit ang mga guwardiya ay nakahandusay na sa sahig walang malay, gawa ng Albanian martial arts. "Mr. Max, tara na. Ngayon na!" Pinutol ni Yanis ang mga tali gamit ang isang Swiss Army knife. "Mga walang hiya! Kidnapping ito!" Hinawakan ni Friedrich ang kwelyo ni Yanis, ngunit itinulak siya ni Mir. Tumumba ang 60 taong gulang na lalaki sa sahig. "Ama!" Nagulat si Max, ngunit hinila na siya ni Yanis. "Pasensya na, pero sa ngayon, kailangan mong mabuhay." Tumakbo sila sa pasilyo. Kinuha ni Dr. Miller ang telepono. "Pulis! May mga terorista sa klinika!" Hinila ni Besim ang linya ng telepono. "Terorista? Tagapagligtas kami ng buhay!" Tumakbo sila pababa ng hagdan. Nanghina ang mga binti ni Max at natumba. "Kaya mong maglakad! Normal ka!" Sa pag-eengganyo ni Yanis, nagkaroon ng lakas si Max. Totoo nga, kaya niyang tumakbo sa parking lot. Pagsakay nila sa van, narinig nila ang sirena. "Pulis na! Bilisan mo!" Inapakan ni Arben ang accelerator. Umiskit ang mga gulong. "Saan tayo pupunta?" "Sa border." "Sa Italy?" Nagulat si Max. "Italy? Wala akong pasaporte." "Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat." Inilabas ni Yanis ang isang pekeng pasaporte. Marco Rossi, isang pangalang Italyano. 3:30 ng madaling araw. 50 kilometro bago ang border ng Switzerland at Italy. May checkpoint. 5 police car ang nakaharang sa daan. Ginalaw na ni Friedrich ang kanyang koneksyon. "Lumiko ka. Sa bundok tayo dumaan."
Pumasok sila sa isang hindi sementadong daan. Sobrang maalog ang van. Nasusuka si Max, ngunit tiniis niya. Kailangan kong mabuhay. Nagtiwala sa akin si Gia. Noon, tumunog ang telepono. Ang telepono ni Yanis. Gia, Yanis, kasama mo ba si Max? Papunta kami sa Italy. Ibinigay ni Yanis ang telepono kay Max. Gia, mabubuhay pa ba ako? Oo naman. Yan ang sinabi ng pulso mo, na gusto mong mabuhay. Tumulo ang luha niya. Ito ang unang pagkakataon na may naniwala sa kanya. 4:00 ng madaling araw, 10 kilometro bago ang border, narinig nila ang tunog ng helicopter. Police helicopter! Sumpain! Nahuli na tayo! Ngunit ngumiti si Yanis. Hindi pa! Huwag mong maliitin ang isang Albanian escape expert. Pumasok sila sa isang gubat, isang masukal na gubat, kung saan hindi sila masusundan ng helicopter. Iniwan nila ang sasakyan at tumakbo. Tumakbo rin si Max. Hinihingal at masakit ang mga binti. Ngunit naramdaman niyang buhay siya 5:00 ng madaling araw. Bago ang border ng Italy. Nagtago sila sa isang abandonadong bahay. Hinihingal na sumandal si Max sa pader. Ito ang unang pagkakataon na tumakbo siya ng ganito. Magpahinga muna tayo dito. Hihintayin natin ang pagpapalit ng guwardiya sa border, sabi ni Yanis habang inaabutan siya ng tubig. Noon, tumunog ang cellphone ni Max. Ang kanyang ama. Huwag mong sagutin. Ngunit sinagot ito ni Max. Ama, Max, malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Bumalik ka. Patatawarin kita sa lahat. Malambing ang boses ni Friedrich. Isang tono na ngayon niya lang narinig. Talaga po? Ililigtas niyo ako? Oo naman. Anak kita. Namuo ang luha sa mata ni Max. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig sa buong buhay niya. Inagaw ni Yanis ang telepono. Huwag kang maniwala. Tinetrace ka niya. Ngunit huli na. May narinig silang tunog ng sasakyan sa labas. Sumpain! GPS tracking! Nang sumilip sila sa bintana, 3 itim na Mercedes-Benz, ang mga private security ni Friedrich. Tumakbo sila sa likod na pinto, ngunit napalibutan na sila. 10 matitipunong lalaki. Isa sa kanila ay may baril. Huwag kayong lalaban. Tranquilizer gun yan. Psh! Natumba si Yanis. Pati si Namir, Besim, at Arben. Si Max na lang ang natira. Anak, umuwi na tayo. Bumaba si Friedrich mula sa sasakyan, ngunit may hawak siyang mga dokumento. Nakilala ito ni Max. Iyan, life insurance papers. Matalas ang mata mo. Malamig na ngumiti si Friedrich. 1 bilyong francs. Kapag namatay ka, mababayaran ang lahat ng utang ng kumpanya. Isang nakakagulat na pag-amin. Malulugi na ba ang kumpanya? Noong 1 taon, nabigo ang bagong gamot. Tinalikuran kami ng mga shareholder. Pero kung mamamatay ka dahil sa terminal illness, makukuha natin ang insurance para isalba ang kumpanya. Napasuray si Max. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. So, para sa inyo. Hindi ako anak, kundi pera lang. Negosyo lang to, Max. Huwag kang maging emosyonal. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng helicopter. Ngunit hindi ito police helicopter. Sumigaw si Investigator Christina gamit ang isang megaphone. Friedrich von Stein, mayroon kang arrest warrant! Para sa kasong insurance fraud at attempted murder, nagulantang ang mga security. Umatras si Friedrich. Paano? Bumaba si Christina mula sa helicopter. Kasama niya ang 10 miyembro ng Swiss Special Forces. Nirecord lahat ni Nurse Heidi. Ang usapan ninyo ni Dr. Miller, namutla ang mukha ni Friedrich. At salamat kay Gia, nahanap namin ang lahat ng minanipulang medical records sa loob ng 3 taon. 12 tao ang pinagtangkaan ninyong patayin. Napaluhod si Max. Isang serial killer ang kanyang ama. Nagising si Yanis
at ang kanyang mga kaibigan. Mahina lang pala ang epekto ng tranquilizer. Mr. Max, okay ka lang? Hindi makasagot si Max. Sobrang laki ng gulat. Habang pinoposasan, nagsalita si Friedrich. Magsisisi ka, Max. Mawawala ang kumpanya, ang yaman, lahat, wala akong pakialam. Tumayo si Max. Dahil natagpuan ko, ang mas mahalaga kaysa pera, ang buhay ko. Umalis ang mga police car. Lumapit si Christina kay Max. Pinabibigay ni Gia. Isang sulat. Mr. Max, malaya ka na. Mamuhay ka ayon sa gusto mo. Sundin mo ang tibok ng iyong pulso. Umiyak si Max. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kalayaan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa nahuhuli si Dr. Miller, 8:00 ng umaga. Biglang pinalaya si Gia. Utos ni Investigator Christina. Tama ka. Salamat sa'yo. Maraming buhay ang naligtas. Ngunit madilim ang mukha ni Gia. Hindi pa raw nahuhuli si Dr. Miller? Oo. Kasama niyang nawala si Brita. Marahil ay nasa. Noon, tumunog ang cellphone ni Gia. Isang hindi kilalang numero. Hello? Kamusta? Asyano. Ang boses ni Brita. Malamig at matalas. Alam ko kung nasaan si Max. Sa isang ospital, malapit sa border ng Italy. Parang hihinto ang puso ni Gia. Kapag sinabi mo sa pulis, mamamatay talaga si Max. Ibinaba ang tawag. Ah, mamamatay. Mamamatay. Sino yon? Tanong ni Christina. Wala po. Isang kasinungalingan. Ngunit hindi niya maaaring ilagay sa panganib si Max. 2:00 ng hapon. Sa isang ospital, sa isang bayan sa Italy. Sumasailalim sa pagsusuri si Max. Nasa tabi niya si Yanis. Doc, kumusta po ang resulta? Gulat ang ekspresyon ng Italianong doktor. Hindi ka panipaniwala. Siya ay ganap na normal. Walang bakas ng anumang nerve damage. Ngumiti si Max. Tama si Gia. Malusog ako. Noon, pumasok ang isang nurse. Mayroon pa pong special examination. Sumunod po kayo sa akin. Sumunod si Max. Nagpunta naman sa banyo si Yanis. Nang bumukas ang pinto ng basement, naroon si Dr. Miller. Hawak ang isang herenggilya. Kamusta, Max? Tatapusin ko ang hindi nagawa ng ama mo. Umatras si Max, ngunit hinarangan ni Brita ang pinto. Wala ka nang tatakbuhan. Ito na ang kapalaran mo. Lumapit si Dr. Miller. Sa pagkakataong ito, totoong pentobarbital na. 10 segundo lang, tapos na. Sumigaw si Max. Tulong! Kahit sino! Ngunit soundproof ang basement. Ang karayom ay papalapit sa leeg ni Max. Sa sandaling iyon, blag! Nawasak ang pinto. Pumasok si Gia, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Heidi at ang mga staff ng ospital. Natrack ni Heidi ang lokasyon ninyo. Naglagay siya ng GPS tracker sa bag ni Brita. Tiningnan ni Brita ang kanyang bag. May maliit na tracking device. Sumpain ka. Sumugod si Brita kay Gia, ngunit umiwas ito. At eksaktong pinindot ni Gia ang pressure point sa balikat ni Brita. Ang Jianjing point. Arg! Natumba si Brita. Naparalisa ang kanyang braso. Sinubukang itusok ni Dr. Miller ang herenggilya kay Max. Ngunit nahawakan ito ni Max. Hindi na ako nag-iisa! Nag-agawan ang dalawa sa herenggilya. Noon, pinalo ni Gia ang pulso ni Dr. Miller. Ang tayuan point. Nahulog ang herenggilya. Ngunit ang karayom ay tumusok sa sariling hita ni Dr. Miller. Hindi! Sumigaw si Dr. Miller. Ngunit huli na. Pumasok na ang gamot. Ako. Doktor ako. Natumba si Dr. Miller. Nawalan siya ng malay. Hindi siya namatay. Ngunit nasa comatose state. Dumating ang mga pulis ng Italy. Niyakap ni Max si Gia. Gia, iniligtas mo na naman ako. Hindi. Iniligtas mo ang sarili mo.
Kinuha ni Gia ang pulso ni Max. Malakas at regular na tibok. Nararamdaman mo ba? Iyan ang tunog ng buhay. Dumating si Yanis. Max! Gia! Okay lang ba kayo? Lahat sila ay nakahinga ng maluwag, ngunit komplikado ang ekspresyon ni Max. Nawala sa kanya ang kanyang ama, ang kumpanya, ang lahat. 2 araw ang lumipas. Sa istasyon ng pulis sa Zurich, muling ipinatawag si Gia. Ngunit sa ibang dahilan, Miss Gia Reyes. Isa kang undocumented immigrant, tama? Malamig na tanong ng isang opisyal ng imigrasyon. Isang 50 anyos na Swiss na lalaki Schmidt ang pangalan sa name tag. Opo, ngunit nagligtas po ako ng buhay. Wala kaming pakialam doon. Ang batas ay batas. Bukas ng hapon, ide-deport ka. Nang hina ang mga tuhod ni Gia. Pakiusap. Kahit 1 linggo lang, hindi maaari. Bukod dito, naglabas si Schmidt ng isang dokumento. May reklamo laban sa iyo mula sa Pilipinas. Ang kampo ni Isabel Alcantara nagsampa ng kasong physical injuries, isang malaking dagok. Pero, na-dismiss na, yan 2 taon na, ang nakalipas, muling inimbestigahan ng piskalya sa Pilipinas. May lumitaw daw na bagong testigo. Isang peking testigo. Malamang, gawa ng kapangyarihan ng Alcantara Group sa lobby ng ospital. Naghihintay si Max, nagtutulak ng wheelchair ng isang pasyente. Ngayon, isa na siyang volunteer na tumutulong sa ibang pasyente. Gia, anong nangyari? Umiiyak na umiling si Gia. Bukas, ide-deport na ako. Pabalik sa Pilipinas. Ano? Hindi maaari. Isa kang bayani. Agad na tumawag si Max. Investigator Christina. Si Gia. Ngunit wala ring magawa si Christina. Paumanhin, Max. Ang batas sa imigrasyon ay wala sa aking jurisdiksyon. Dumating din sina Yanis at Heidi. Gia, gagawa kami ng petisyon. Wala nang pag-asa. Desidido na sila. Dumating ang balita na humiling ng pagbisita si Brita mula sa kulungan. Anong kalokohan na naman ang gagawin ng babaeng yon? Nagngalit ang mga ngipin ni Yanis, ngunit pumunta si Gia sa visiting area ng kulungan. Nasa likod ng rehas si Brita. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng galit. Mabuti nga sa'yo. Ang basura ay dapat ibalik sa basurahan. Miss Brita, tumahimik ka! Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko. Pero ikaw din. Tapos ka na. Mabubulok ka sa kulungan sa Pilipinas, di ba? Tumawa ng malakas si Brita. Alam mo ba kung gaano kalupit ang asawa ni Isabel? Habang buhay kang mabubulok sa kulungan. Tahimik na nagsalita si Gia. Kahit na, hindi ako nagsisisi. Dahil nailigtas ko si Max. Ha? Mapagkunwari. Anong alam mo sa buhay? Dinuraan ni Brita si Gia sa pagitan ng mga rehas. 6:00 ng gabi, ang huling hapunan ni Gia. Nagtipon sila sa isang maliit na restaurant. Sina Max, Yanis, Heidi, at ang mga kaibigang Albanian. Isang tagay para kay Gia. Sigaw ni Yanis, ngunit lahat sila ay umiiyak. Naglabas si Max ng sobre. Gia, ito, 500,000 francs. Katumbas ng 30 milyong piso, hindi ko po matatanggap yan. Pakiusap, para makakuha ka ng pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Ngunit umiling si Gia. Wala na rin po kayong ari-arian ngayon. Hindi mahalaga. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa dyan. Noon, nagbalita sa TV sa restaurant. Von Stein Pharmaceuticals nag-file ng bankruptcy. Bumagsak ng 98% ang presyo ng aksyon. Mapait na ngumiti si Max. Ngayon, pulubi na talaga ako. Ngunit wala siyang pinagsisihan. Pinili niya ang buhay kaysa pera. 11:00 ng gabi. Sa isang motel, malapit sa airport, nag-iimpake si Gia. 500 piso, ilang lumang damit. Iyon lang ang lahat. Tumunog ang kanyang cellphone.
Ang kanyang ina, Gia, anak, si nanay to. Nay, bukas po ang uwi ko. Nakahanap na kami ng abogado. Lalaban tayo. Ngunit alam nilang dalawa na hindi nila kayang talunin ang Alcantara Group. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tanaw ang Alps. Bukas, hindi na niya makikita ang tanawing ito. Mr. Max, sana maging malusog ka. Isang bulong sa sarili. Ngunit hindi niya pinagsisihan na iniligtas niya si Max. 3:00 ng madaling araw. Araw ng kanyang deportasyon, hindi nakatulog si Gia. Biglang may isang sobre na isinuksok sa ilalim ng pinto. Urgent. Pumunta kang mag-isa. DR. Miller. Imposible. Si Dr. Miller ay comatose sa ospital. Ngunit na-curious siya. Ang address ay isang warehouse sa labas ng Zurich. 4:00 ng madaling araw. Isang lumang warehouse. Isang ilaw lang ang nakabukas. Pagpasok niya, isang nakakagulat na tanawin. Si Isabel Alcantara, ang tagapagmana mula sa Pilipinas, ang babaeng sumira sa buhay niya, 2 taon na ang nakalipas, ay nakaupo sa isang wheelchair. Matagal na rin, Gia. Ngumiti si Isabel. Ngunit ang kalahati ng kanyang mukha ay paralisado. Paano? Paanong nandito ka? Nagulat ka ba? Nagulat din ako na dito kita makikita. Naglabas si Isabel ng mga dokumento. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit ako bumagsak 2 taon na ang nakalipas? Bumilis ang tibok ng puso ni Gia. Overdose sa sleeping pills. 'Di ba? Hindi. Minanipula ko lang yon. Isang nakakagulat na pag-amin. Ang totoo, may lason ang tsaa na ibinigay sa akin ng asawa ko. Isang lason na dahan-dahang pumapatay. Ano? Mapait na ngumiti si Isabel. Si Miguel Cruz, ang asawa ko at abogado, kasabwat siya ni Friedrich. Napasuray si Gia. So, simulat sa pool. Tama. Isang international insurance fraud syndicate. Si Friedrich ang pinuno sa Europa. Si Miguel ang sa Asia. Binuksan ni Isabel ang kanyang laptop. 3 taon ng data. 15 biktima sa Pilipinas. 12 sa Switzerland. 8 sa Japan. Lahat ay mayayamang may malalaking life insurance. Minamalas ka lang na nasangkot. Noong bumagsak ako pagkatapos ng acupuncture mo, nakahanap si Miguel ng perpektong scapegoat. Kung ganoon, bakit? Bakit ngayon lang? Pinaikot ni Isabel ang kanyang wheelchair. Dahil muntik na rin akong mamatay. Noong 1 taon, nilason na naman ako ni Miguel. Isang gamot na nagdudulot ng stroke. Half-body paralysis ang naging resulta. Ngunit wala akong ebidensya. Kaya mag-isa, akong nag-imbestiga. Hanggang sa nalaman ko ang kaso ni Max. Inilabas ni Isabel ang isang USB. Nandito lahat. Ang mga email ni na Miguel at Friedrich, bank records, listahan ng mga hitman. Nanginginig ang kamay ni Gia. Bakit? Bakit sa akin? Para makabawi. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel. Dahil nagsisisi akong sinira ko ang buhay mo. Inilabas ni Isabel ang isang bote ng gamot. At dahil ito na ang huling araw ko, nagpadala na naman ng tao si Miguel. Darating sila dito sa loob ng 1 oras. Tumawag tayo ng pulis. Walang silbi. May mga tao si Miguel sa piskalya sa Pilipinas. Inilagay ni Isabel ang gamot sa kanyang bibig. Sandali! Wag! Sinubukan siyang pigilan ni Gia, ngunit hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Gia, nakita ko kung paano mo iniligtas si Max. Ang galing mo. Humihingal na si Isabel. I-release mo sa media ang USB na to. Mapapatunayan mo ang pagiging inosente mo. At matatapos na rin si Miguel, Isabel. Ngunit nawawalan na ng malay si Isabel. Isang bagay lang ang tandaan mo. Biktima rin ako. Bumagsak si Isabel. Kinuha ni Gia ang kanyang pulso. Mahina, ngunit tumitibok pa. Tumawag siya ng ambulansya. At hinawakan ng mahigpit ang USB.
Ang bangungot na nagsimula sa Pilipinas 2 taon na, ang nakalipas, ang totoong salarin, ay nabunyag na. 6:00 ng umaga. Kinumpirma ni Investigator Christina ang laman ng USB. Diyos ko, isa itong International Crime Syndicate. Kumilos ang Interpol. Inaresto si Miguel Cruz sa Pilipinas. Inaresto ang 6 na kasabwat sa Japan. At Miss Gia Reyes. Ang iyong deportation order, kinansela na. Ikaw ngayon ay nasa ilalim ng Witness Protection Program. Napaluhod si Gia at umiyak. Ang 2 taon ng pagdurusa ay natapos sa loob lang ng isang araw. Nagkamalay si Isabel sa ICU. Gia. Buhay ako. Mabuti naman. Nagkatinginan ang 2 babae. Hindi na bilang salarin at biktima, kundi bilang mga biktima ng iisang krimen. 1 linggo ang lumipas. Sa Swiss Federal Court, isang malaking paglilitis ang naganap. Ang kaso ng International Insurance Murder Syndicate. Nakatutok ang buong mundo. Witness Gia Reyes, please take the stand. Tumayo si Gia sa witness stand. Hindi siya kinakabahan. Ngayon, may kumpiyansa na siya. 2 taon na ang nakalipas na wala sa akin ang lahat, ngunit hindi ako sumuko. Dahil naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan. Tinitigan siya ni Friedrich mula sa upuan ng akusado. Ngunit hindi umiwas si Gia. Ang pulso ay hindi nagsisinungaling. Ang pulso ni Mr. Max ay nagsabi sa akin, "Iligtas mo ako." Inilatag ng piskal ang ebidensya. Sa loob ng 3 taon, sinubukan ng mga akusado na patayin ang 25 katao. Ang kabuuang halaga ng insurance ay 20 bilyong francs. Nagbulungan ng mga tao. Tumayo si Max sa witness stand. Ang aking ama. Hindi. Si Friedrich von Stein. Pera lang ang tingin niya sa akin. Ngunit si Gia, ang buhay ko ang nakita niya. Biglang tumayo si Friedrich. Ako ang nagpalaki sa'yo. Walang utang na loob. Hindi niyo ako pinalaki. Ininvest niyo ako. At nang hindi kumita, sinubukan niyo akong i-dispose. Kalmado ang boses ni Max. Hindi na niya kinatatakutan ang kanyang ama. Lumabas din si Isabel na naka-wheelchair. Si Miguel Cruz ay hindi ko asawa, kundi isang mamamatay tao. At ginawa niya akong kasabwat. Lumitaw si Miguel sa isang video call mula sa kulungan. Isabel, naglakas loob kang. Pagtaksilan ako. Pagtataksil? Ikaw ang nagtangkang pumatay sa akin. Naglabas pa ng ebidensya. Si Isabel, resibo ng pagbili ng lason, records ng panunuhol sa mga doktor, mga peking medical certificates. Ipinahayag ng hukom ang hatol. Defendant Friedrich von Stein, life imprisonment. Accomplice Dr. Miller, 25 years in prison. Habang kinakaladkad palabas, sumigaw si Friedrich, "Magsisisi kayong lahat." Ngunit walang nakinig. Sa labas ng korte, dumagsa ang mga reporter. Miss Gia Reyes, ano na ang plano ninyo? Tumayo si Gia sa harap ng mikropono. Magbubukas ako ng isang klinika dito sa Switzerland. Isang klinika na pinagsasama ang Eastern at Western medicine. Paano ang pondo? Lumapit si Max. Ako ang mag-invest. Ang lahat ng kita mula sa bago kong pharmaceutical company. Bagong kumpanya? Oo. Ang Vita Pharma. Isang company. Ang para sa buhay? Hindi para sa pera. Kasama rin sina Yanis at Heidi. Sasama rin kami. Nagsimula kami bilang tagapaglinis at nurse. At narating namin ito. Niyakap ni Yanis. Si Gia. Ngayon, tunay ka ng doktor ulit, Gia. Lumapit si Isabel na tinutulak ang kanyang wheelchair. Gia, taus-puso akong humihingi ng tawad at salamat. Ako rin. Salamat sa iyong katapangan. Naghawak kamay ang 2 babae. Malaki rin ang balita sa media sa Pilipinas. Dr. Gia Reyes, napatunayang inosente, bida, sa pagbuwag ng International Medical Crime Syndicate. 3:00
ng hapon. Sa Zurich City Hall, isang seremonya para sa Citizen Hero Award. Iginagawad namin kay Miss Gia Reyes ang Swiss Citizen Hero Award. Isinabit ng mayor ang medalya at binibigyan din siya ng espesyal na permit para legal na makapaggamot sa Switzerland. Tumulo ang luha mula sa mata ni Gia. Tapos na ang 2 taon ng paghihirap. Hindi. Ito ay isang bagong simula. Bumulong si Max. Ngayon, ako naman ang magbabantay sa pulso mo. Habang buhay, nagkatitigan ang dalawa. Isang koneksyon na nabuo sa pagliligtas ng buhay. May mas matibay pa bang koneksyon kaysa doon? Ang papalubog na araw ay nagbigay ng pulang kulay sa Alps. Hindi na isang takas si Gia. Isa na siyang tagapagtanggol ng buhay. 6 na buwan ang lumipas. Sa sentro ng Zurich, pagbubukas ng Hans Swiss Vita Clinic. Isang pulang ribbon ang nakasabit sa salaming pinto. Sa harap ng 200 katao. 30 teams ng media ang nandoon. Gugupitin na natin ang ribbon. Hinawakan ni Gia ang gunting. Ang kanyang puting coat ay nakakasilaw. Sa kanyang dibdib, kumikinang ang nameplate na Dr. Gia Reyes, Director. Click! Naputol ang ribbon. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang unang East-West Integrated Medical Center sa Switzerland ay opisyal ng bukas. Kinuha ni Max ang mikropono. Ngayon, siya na ang CEO ng Vita Pharma. Ang lugar na ito ay inuuna ang buhay, hindi ang pera. Ang mga mahihirap na pasyente ay libreng gagamutin. Naghiyawan ang mga tao, pumasok ang unang pasyente. Nakakagulat. Si Brita ito, pagkalabas ng kulungan, na-diagnose siya ng terminal lung cancer. Tatanggapin mo ba ako? Nanginginig ang boses ni Brita. Wala na ang dating tapang. Hinawakan ni Gia ang kamay ni Brita. Ang doktor ay hindi namimili. Lahat ng buhay ay pantay-pantay. Kinuha niya ang pulso ni Brita. Mahina, ngunit may pag-asa pa. Kung pagsasabayin natin ang herbal medicine at chemotherapy, maaari nating pahabain ang iyong buhay. Umiyak si Brita. Patawad! Naging halimaw ako. Ngayon ang simula. Sa isang bahagi ng klinika, sumasailalim sa rehabilitasyon si Isabel. Tinutulungan siya ni Heidi sa physical therapy. Bumabalik na ang pakiramdam sa kanang binti ko. Masayang sabi ni Isabel, konti-konti, nakakalakad na ako. Dahil sa acupuncture mo, Gia. Isang milagro. 2:00 ng hapon, isang espesyal na bisita ang dumating. Ang mga magulang ni Gia lumipad mula sa Pilipinas. Anak namin! Niyakap ng kanyang ina si Gia. Hindi rin napigilan ng kanyang ama ang luha. Ipinagmamalaki ka namin, Gia. Hindi ka sumuko. Nay, Tay, malinis na po ang pangalan ko. Nag-iyakan ang buong pamilya. Sumingit si Yanis. Pamilya na rin ako ngayon. Dahil kay Gia, nakuha ko na ang aking residency. Nagtawanan ng lahat. 6:00 ng gabi. Sa rooftop garden ng klinika, magkatabing nakatayo sina Max at Gia. Ang paglubog ng araw ay nagkukulay sa Alps. Gia, naaalala mo ba 1 taon na ang nakalipas sa Alexa Clinic? Noong binibilang nila ang 10 segundo, akala ko talaga mamamatay na ako. Hinawakan ni Max ang kamay ni Gia. Pero pumasok ka. Sinabi mong, gusto ng taong ito na mabuhay. Ang kanilang mga pulso ay sabay na tumibok. Iyon ang pinakamagandang 10 segundo ng buhay ko, sabi ni Max. Ngumiti si Gia. Ng buhay ko rin. Dahil sa wakas, nakapagligtas ako ng pasyente, 9:00 ng gabi. Sa auditorium ng klinika, isang selebrasyon. Nagbigay ng toast si Investigator Christina. Pinatunayan ni Director Gia Reyes na ang hustisya, kahit maantala, ay darating. Itinaas ng lahat ang kanilang baso. Para sa buhay, tumayo si Gia sa entablado. Nawala sa akin ang lahat at nagsimula ako sa pinakamababa bilang isang tagapaglinis. Isang undocumented immigrant. Tumahimik ang lahat.
Ngunit hindi ako sumuko dahil naniwala ako sa tinig ng buhay na naririnig ko sa pulso. Tiningnan ni Gia si Max. Ngayon, alam ko na. Ang milagro ay wala sa mga malalaking bagay. Ang pusong hindi sumusuko, iyon ang tunay na milagro. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Isang reporter mula sa Pilipinas ang nagtanong, "Direktor, may plano po ba kayong bumalik sa Pilipinas? Ito na ang aking tahanan. Ngunit tatanggap din ako ng mga pasyente mula sa Pilipinas. Medisina na walang hangganan. Iyon ang aking pangarap." Naglabas si Max ng isang singsing. Napahinto sa paghinga ang lahat. "Gia, babantayan mo ba ang pulso ko habang buhay?" Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Gia. "Oo, habang buhay nating babantayan ang buhay ng isa't isa." Naghiyawan ang mga tao. Ang koneksyong nagsimula sa pagliligtas ng buhay ay naging pag-ibig. 1 taon ang lumipas. Sa auditorium ng University Hospital Zurich. "Ngayon, ako naman ang magbibilang ng 10 segundo," sabi ni Gia mula sa entablado. Ang 500 na manonood ay natahimik. Ito ay isang World Medical Conference. 10. Sa malaking screen, lumabas ang isang video mula 2 taon na ang nakalipas. Ang eksena kung saan pumasok si Gia sa Alexa Clinic. Siyam. Ang imahe ni Max na nakatali sa kama, naghihintay ng kamatayan. 8. Ang eksena kung saan kinukuha ni Gia ang pulso ni Max, ang nanginginig niyang mga daliri. 7. Sina Brita at Dr. Miller na humaharang ang mapanlibak nilang tingin sa asyanong tagapaglinis. 6. Ang malamig na mukha ni Friedrich na pera lang ang tingin sa anak. 5. Ang sandaling sumigaw si Gia. Gusto niyang mabuhay. 4. Ang isang hibla ng luha na dumaloy mula sa mata ni Max. 3. Ang pagliligtas ni Yanis at ng kanyang mga kaibigan kay Max. 2. Ang sandaling ibinunyag ni Isabel ang katotohanan. 1. Ang eksena sa korte kung saan nanaig ang hustisya. 0. Namatay ang screen. Muling nagsalita si Gia. 10 segundo. Ang maikling panahong iyon ay nagbago sa buhay ng isang tao. Hindi. Sa buhay ng maraming tao. Sa audience, nakaupo si Max. Ganap na malusog. Sa tabi niya, sa screen, lumabas ang isang larawan ni Gia na malaki na ang tiyan. Nawala sa akin ang lahat sa Pilipinas. Ang lisensya, ang dangal, ang pag-asa. Sa Switzerland, isa akong tagapaglinis. Nagpatuloy si Gia, ngunit hindi ako sumuko. Nasa audience din si Brita. Nalagas ang buhok dahil sa chemo, ngunit nakangiti siya. 2 taon na siyang nabubuhay dahil sa paggamot ni Gia. Salamat, Gia. Bulong ni Brita. Nandoon din si Isabel, nakakalakad na ngayon gamit ang isang tungkod. Pinapatakbo na niya ngayon ang isang foundation para sa mga biktima ng medical malpractice. Kumaway si Yanis. Gia, ikaw ang the best. Siya na ngayon ang operations director ng klinika. Si Heidi naman ay head nurse na at nagtuturo ng East-West Integrated Nursing. Inilabas ni Gia ang huling slide. Hans Swiss Vita Clinic, 1 year, achievement. Mga pasyenteng ginamot. 3,200 libreng konsulta. 800 mga trabahong nilikha. 150 medical staff training. 200 mula sa 12 bansa. Hindi ang mga numero ang mahalaga. Sabi ni Gia, ang mahalaga ay ang pusong hindi sumusuko. Ang isang tagapaglinis ay maaaring maging doktor. Ang isang taong mamamatay na ay maaaring mabuhay. Umakyat si Max sa entablado. Ako ang patunay. Muntik na akong mamatay, ngunit isang matapang na babae ang nagligtas sa akin. Naghawak kamay sila, at ngayon, lumuhod si Max. Teka, kasal na tayo. Bakit? Iaanunsyo ko lang ang pangalan ng anak natin. Nagtawanan ang lahat, pag-asa.
Sa Tagalog, Hope. Sa Aleman, Hoffnung. Isang reporter mula sa Pilipinas ang nagtanong, Direktor, may plano po ba kayong magbukas ng branch sa Pilipinas? Sa susunod na taon, magbubukas kami sa Maynila. Kasama si Chairperson Isabel Alcantara. Tumayo si Isabel. Ako ang mag-invest. Bilang kabayaran. Nagpalakpakan ang mga tao. Inanunsyo ni Investigator Cristina. Ang tatanggap ng UN Human Rights Award, Dr. Gia Reyes. Lumiwanag ang entablado. Habang tinatanggap ang tropeo, nagsalita si Gia. 2 taon na ang nakalipas. Isa akong tagapaglinis sa Alexa Clinic. Ngunit, hindi ako sumuko. Umiyak ako, pero nagpatuloy ako. Kayo rin, huwag kayong susuko. 10 segundo lang ang kailangan. 10 segundo para lumikha ng milagro. Hinawakan ni Max ang tiyan ni Gia at bumulong. Pag-asa! Anak! Bayani ang nanay mo. Ngumiti si Gia. Bayani rin ang tatay mo. Dahil lang sa pagpili mong mabuhay, sumikat ang araw sa likod ng Alps. Isang bagong araw, isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Ang milagro sa 10 segundo ay magpapatuloy. Kumusta ang kwento natin ngayon? Saan ka man sa mundo, iwanan ang iyong komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para unang makatanggap ng mga bagong kwento. Maraming salamat sa iyong pagsama ngayon.